Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa namang episode ng ating talakayan dito po sa Attorney Enzo Bunyog. Kung hindi pa po kayo naka-subscribe dito po sa aking bagong YouTube channel, subscribe na po kayo. Meron din po tayong Informador Facebook page. Kung hindi pa po kayo naka-follow, follow na po kayo. At lagi na po ninyong aabangan, mga kabunyog, mga kababayan, dito po ang aking talakayan, mahaba-haba ito. Ha? Kaya pagpasok nyo, maaabutan nyo pa. Ang iba kasi pag doon sa iba kong social media platforms, pagpasok daw nila, attorney, patapos ka na kaagad. Dito po, mahaba-haba ito. Kaya lagi nyo na pong abangan ito, mga kabunyog. Um, tulad ngayon, tatlong topics ang pag-uusapan natin. Naglalabasan na ang iba pang mga di umano'y posibleng biktima o nabiktima nito ni Franco. Itong Franco Mabanta. Ayon kay Attorney Melvin Matibag, ang direktor ng National Bureau of Investigation, kumontak na daw sa kanilang opisina. Marami daw kumukontak, mga politiko at saka mga kilalang personalities na posible, ayon kay Attorney Melvin Matibag, posible umano na yung mga ano na yon, yung mga kumontak sa kanila, posibleng nabiktima rin ni Tony di umano ni Franco Mabanta. Hmm? Ah, Ano ito, mga kabunyog, mga kababayan, ah, ano ito, kumbaga itong si Franco Mabanta, ang ginawa di umano nito ay yung tinatawag na at and collect. Defend and collect. Kumbaga aatakihin ka, tapos o kaya kung ayaw mong atakihin ka, kukolekta. Extortion ang labas. Katulad noon, 'di ba yung ano doon, may ginawa daw silang video, matindi daw ang laman ng video na 'yon. At ang sa video na 'yon, talaga daw madudurog si dating Speaker Martin Romualdez, kaya tinakot ito. Kung ayaw mong ilabas namin 'tong video na 'to, pinadalhan daw ng teaser, yung ano lang, maiksi lang na part ng video para matakot si Martin Romualdez at magbigay ito ng pera. Yung pinag-usapan ang laki, 350 million, kaya lang pumayag daw sa 300 million. Pero ibibigay daw sa apat na deliveries. Yung unang delivery nung May 5, yan na yung na-entrap, 75 million. Anyway, ngayon marami nang kumukontak sa NBI di umano ayon kay Director Matibag. Mga politiko daw, mga personalities na posibleng naging biktima ng attack and collect, defend and collect na modus nito ni Franco Mabanta. Kaya kakausapin na daw nila ang mga ito. Hindi pa naman daw nagbibigay ng mga detalye kung ano nangyari sa kanila. Basta nang malaman itong pagkaka-aresto sa isang entrapment operation dito kay Franco Mabanta, marami na ang mga nagre-report na tumatawag sa NBI o kumukontak sa NBI, nagpapaabot ng kanilang nalalaman din dito kay Mabanta. So malamang marami pa umano itong nabiktima. Iimbestigahan daw ng NBI ang kung sino-sino pa ang mga nabiktima nito at sa anong paraan nabiktima. Kaya ano ito, mga kabunyog, matagal na palang modus ito. Matagal ng modus. Kaya pero sa ngayon dahil naaktuhan na nahuli sa entrapment operation itong si Mabanta, naglalakas loob na ngayon yung iba pang mga posible nitong nabiktima. Tumatawag daw, ang iba pa nga daw pumunta ng NBI. Kaya lang hindi pa daw nila naimbestigahan ng malaliman kung ano ang ginawa sa kanila ni Mabanta, nagbigay ba sila ng pera, magkano, dahil saan, yan. Kaya ano na ito, mga kabunyog, actually, nakalaya si Mabanta at yung apat pa niyang mga kasama kasi bailable naman kasi yung kaso. Hindi naman yan life imprisonment, reclusion perpetua, hindi naman. Kaya nakapagpiyansa, pero malaki rin 120,000 bawat isa sa kanila ay ilan yun? Pang-lima yata itong si Mabanta 120,000 bawat isa. Anyway, pero hindi ibig sabihin na nakapagpiyansa sila, ligtas na sila. Provisional liberty lang naman yung pagpiyansa, tuloy pa rin yung kaso. At posible pang lumabas ang iba pang mga kaso. Kasi ito na nga, naglalabasan na ang mga nabiktima di umano nito ni Mabanta, mga kabunyog. Kaya
Kung iniisip ng kampo ni Mabantang nakaligtas na sila, wala, ano na, hindi. Ano lang yun, provisional liberty lang, nagpiyansa lang sila. Pero ihihiring pa yung kaso na yun. Hmm? Ihihiring pa yung kaso na yun. At saka, kung may iba pang mga nabiktima, panibago na namang kaso yun. Hiwalay yun. Kaya marami, malamang marami pa ito, di umanong nabiktima si Mabanta. Ah, Magaling din sana itong Mabantang ito. Napanood ko yung ilan sa mga vlogs niya eh. Magaling din sana, kaya lang sayang eh, yung galing nagamit sa mga ganyan. Ha? Sa halip na magmulat ng ating mga kababayan, gamitin yung kanilang mga galing para maka-educate sa ating mga kababayan, hindi. Ha? Yun na nga, yun na yung naging modus nito. Nagtayo ng network, ang tawag yung ano, PGMN, Peanut Gallery Media Network. May mga anchor persons, nagdi-discuss ng mga issues. Tapos nung marami ng mga followers, subscribers at malaki na yung views, ano na yan, ginamit ng pangkikil ngayon, pang-extort. Tinatakot ang mga tinatapik nila, mga politiko, kilalang personahe, o katulad nitong kay Romualdez, o ginawa nila ng video, ano daw, pag hindi daw nagbigay, ilalabas yung video na yun. Hmm. Yan yung modus. O kaya lang ngayon, dahil nahuli na si Franco Mabanta, yung ibang mga nabiktima naglalabasan na rin. Ayan, sa at least ano, sana maglakas loob yung mga nabiktima ni Mabanta para mapanagot ito sa kanyang mga krimen na ginawa, ano, mga kabunyog, mga kababayan. Hmm? Matindi itong pangyayaring ito. Eh tama rin sa isang banda, tama rin yung desisyon ni Speaker Martin Romualdez na i-entrap. Oh. Ang complainant diyan si dating Speaker Martin Romualdez eh. Siya yung nag-request, nagsumbong sa NBI at nag-request ng entrapment para dito kay Mabanta. Huling-huli talaga sa akto eh. In flagrante delicto eh. Hindi siya makaka-deny. Hindi naman illegal yung entrapment. Ang entrapment, legal yan eh. Hmm? Oh, mga kabunyog, mga kababayan, pinaghahanap na. Oh, pinahahanap na itong si CJ Hero. Mayroon ng subpina ang BI, mayroon ng subpina ang NBI, hinahanap na o pinapa ano na ito, pinapasagot itong si CJ Hero doon sa complaint affidavit. Kasi may final na complaint affidavit laban sa kanila ni ano, dito kay Franco Mabanta at kay CJ Hero. Ang nag-file ng complaint affidavit yung ano, yung tauhan ni Martin Romualdez. Pinaano nila doon sa complaint affidavit na ito ngang si Mabanta at saka si CJ Hero ay nagsabwatan. May ginawang video, ang nagsasalita doon sa video itong si CJ Hero, ang ano no, nag-produce noon yung Peanut Gallery Media Network na pag-aari nito, ang founder niyan ay itong si Mabanta. Oh. Kaya lang, ano, ginamit yung video para takutin si Romualdez na kung hindi siya magbibigay, ano yun, ilalive yun. Dalawang installments, dalawang live na ano yun. 90 minutes yung isa, o, tapos mga 30 minutes yung isa. Kaya pinanakot kay Romualdez. Para matakot si Romualdez, pinadalhan ng ano, teaser, yung maiksi lang na version. Kaya lang mukhang hindi naman natakot si Romualdez eh. Kasi siguro nakita niya doon, wala namang bago dito. Kayang-kaya ko itong harapin, mga magagaan naman itong mga ebidensya dito. So, hindi natakot si Romualdez. Hinarap niya, sinumbong niya sa NBI, nag-set ng entrapment ngayon. O nahuli sa akto itong si ah, ano, itong si Franco Mabanta plus mga kasamahan niya pa, apat yata yung kasamahan niya. Ngayon, itong si CJ Hero pinaghahanap, sinugpi na kasi ano siya, siya yung anchor doon sa ginawang video tungkol kay Romualdez. Si CJ, yung CJ Hero na yon ang anchor. Eh ano rin yan eh. Mayabang din yung CJ Hero na yan eh. Red Tagger, matindi. Ah, ano yon? O, pero ngayon biglang nag-deactivate ng mga accounts niya.
Tapos ano na, hindi mo na mahagilap itong CJ Hero na 'to, ah. Hindi pa siya nakakasuhan kasi hindi naman siya nakasama doon sa naaresto, pero nag-iimbestiga na ang NBI, nag-iimbestiga na lalo sa tungkol dito kay CJ Hero, ha. Ah, Ano ito mga kabunyog, siya ang ano dun, siya ang, gumawa nung video na yun. Siya ang anchor person dun. Anyway, so ano na ito, ang ano ng NBI ay imbestigahan din itong si CJ Hero kasi ano ito, nag-deactivate na ng mga accounts niya. Actually, may GC yung mga anchor persons ng PGMN, isa-isa na nag-alisan dun sa GC ng may kumakalat sa social media, GC nila eh. Yan na. Kaya mga kabunyog, hindi pa tapos ang ano, kahit napalaya si Mabanta kasi nga nagpiyansa naman sila kasi bailable. Pero hindi pa tapos yung kaso, maghihiring pa yun. At saka itong si CJ Hero, iimbestigahan. Preliminary investigation. Ito kasing sila, Franco Mabanta, inquest yun eh. Ibig sabihin, caught in the act. Caught in the act yun. Kaya na-i-file na kaagad yung kaso. Kasi caught in the act sila. Pero itong si CJ Hero, hindi naman kasama dun sa akto. Pero kasama dun sa affidavit na ginawa nung tao ni Romualdez. Ah, Kasama. Kaya ngayon, ang ginawa sa kanya, ano siya doon? Ano na itong si, mga kabunyog, no? Kaya, ah, abangan na natin itong mga ano na ito, itong mga susunod na mangyayari dito sa anong ito. Hmm? Matindi itong racket na ito, ano? Siyempre, ang depensa nila Mabanta, hindi naman daw totoo yun. Hmm. Hindi naman daw totoo yung ano sa kanila, ah, sinit up lang daw. Kaya lang sinit up ka ba doon na ano, entrapment yung ginawa. Talagang nag-aano sila na yung tungkol dun sa in-extort nilang pera. Tapos binagsak doon sa tauhan ni Mabanta. Yung dalawang tao ni Mabanta, sila yung tumanggap nung maleta na may pera, marked money na yun. Dinala sa kwarto. Pagdating sa kwarto, nandun si Mabanta at may kasamang dalawa pa. Saka pumasok ngayon yung mga NBI. Entrapment yun. Ano ito? Itong si CJ Hero, kasamahan ni Mabanta doon sa Peanut Gallery Media Network. Ang founder ay si Mabanta pero ang anchor person, kumbaga ito yung pinagmamalaki nilang anchor person kasi magaling daw kaya lang ibang klase rin na galing eh. Pero nung pinanood ko yung teaser, wala naman. Wala namang bago doon at wala namang damaging doon kay Romualdez. Kaya hindi naman hindi naman nagbigay si Romualdez na kasi sige, kahit ilabas nila yan, wala namang problema. Isumbong na natin sa NBI yan. Ngayon, pinaghahanap na itong CJ Hero. Pinaghahanap na. Nag-deactivate na ng accounts eh. Natakot na siguro to. Mga kabunyog, mga kababayan. Ito. Sabi naman ni si Claire Castro, hindi naman daw hindi naman daw nila dinideny na itong si Franco Mabanta ay nagtrabaho bilang social media director ng kay PBBM nung eleksyon ng 2022. Ayon kay si Claire Castro, tanggap naman daw na talaga namang hindi naman dinideny na naging parte nga ito ah, ng campaign ng Uniteam. Siya yung social media director itong si Franco Mabanta. Kaya sabi ni si Claire Castro, tanggap naman. Kaya lang kasi, yun naman kasing statement ni si Claire Castro nung nakarang araw, hindi siya kaibigan ni PBBM. Hindi daw totoong kaibigan ni PBBM si Franco Mabanta. Siguro hindi nga kaibigan, pero kilala. Tsaka hindi naman yung kilala na ay hindi, kumbaga may mga may mga pinatrabaho si PBBM sa kanya. Yung mga vlogs niya, produce nito ni Mabanta eh.
Oh, kasi nga siya yung, social media director. Pero sabi naman ni Yusek Claire Castro, mga 6 months lang daw lang naman na naging social media director. Kaya nga, kahit pa sabihing 6 months, pero ibig sabihin, hindi ordinaryong ano itong si Mabanta. Talagang ano siya, kilala siya ni PBBM. Maaaring maaaring hindi naman close, pero kilala. Kaya yung una kasing statement ni Yusek Claire Castro, hindi naman daw kilala. Medyo medyo naman malabo naman 'yun. Kasi maraming videos, maraming pictures, na magkasama si PBBM at saka itong si Mabanta. Kaya kino-correct na ngayon, kino-correct na ni Yusek Claire Castro yung naunang sinabi niya. Hindi niya naman daw sinabing hindi kilala, ah, ah, ano na 'yan, hindi naman daw dini-deny ng Malacanang na nagtrabaho nga ito, si Mabanta bilang social media director ni PBBM at ng Uniteam. Oh. Pero hindi niya ito tao, mas tao pa nga ito ng mga Duterte. Kaya lang dahil magkasama yung Duterte at Marcos, di nag-ano sila, nagkasama. Anyway, so yan mga kabunyog, at least nilinaw ni Yusek Claire Castro na hindi naman dinideny ng Malacanang o ng ano, totoo naman na ano, kilala ni PBBM si Franco Mabanda. Kaya lang kung sabihin kabataan na ay kaibigan na close, hindi daw. Ah, Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.